Pagkatapos mag-usap ay inihatid ni Ruel sa Sofia sa bahay ng tiyahin nito kung saan ito tumutuloy. Sa gate pa lang ay sinalubong na sila ng ilang reporters at media men. Pinalibutan sila ng mga ito at hindi magkandamayaw sa pagkuha ng statement at pictures. Kitang-kita niya kung paano pinahintulutan ng dalaga at tila mukhang hihimatayin na ito anumang oras. Damn, these people were like flies around garbage. Sa bilis ng pang-amoy ng mga ito sa balita. News about the show's hacking problem must have leaked faster than they anticipated. Parang gusto niyang matunaw ng puso niya pagkakita sa nalilito at gulat na reaksyon nito. Ikinulong niya ito sa kanyang bisig at iginiya sa kanyang sasakyan. Mabilis na pinasibad niya iyon bago pa ito makapag-react. Are you okay? Tahimik lang ito at parang tulala. Sofia, talk to me. Itinigil niya ang sasakyan sa tabi ng kalsada nang matiyak niyang malayo nang narating nila. Alam na nila? Bakas ang takot sa mukha nito. I'm sorry about that. Hindi ko alam kung paano lumabas ang balita ng ganong kabilis. Halos nanginginig ito sa takot at nagsisimulang mamuo ang mga luha sa mga mata nito. Nagulat siya sa naging reaksyon nito. He might find me. He'll come to me. No. Tila hindi nito narinig ang sinabi niya. Nagsimula na itong umiyak. Niyakap niya ito ng mahigpit upang masiguro niyang alam nito na naroroon lang siya sa tabi nito. Sweetheart, don't cry. Andito ako. Sino tinutukoy mo? Tumingin ito sa kanya. Tila nagulat pa siya nang kaharap dito. Don't let the news about me come out. Don't let him find me. Sofia, calm down. Who's going to find you? Niyugyug niya ito sa mga balikat nito dahil mukhang bahagyang nawawala ito sa sarili at hindi naririnig ang tanong niya. Hindi niya naintindihan ang matinding takot na sa mukha nito. Niyakap uli niya ito ng pakalmahin. Jake, nanlalaki ang mga matang sagot nito. Iniabot ni Sofia ang baso ng tubig kay Ruel pagkatapos niyang uminom. Dinala siya ng binata sa bahay nito dahil nalaman nilang maging sa opisina ng NBI ay mayroon ding ilang local reporters ang naroroon. Kinuha nito ang telepono at nagdial. Ramos, dammit, ano nangyari? Pabalik-balik ito sa paglalakad habang nakikinig sa kausap na sa telepono. Mabilis nitong hinanap ang remote ng TV at binuksan. Sa channel kung saan may balita nito iyon inilagay. Kasalukuyang kinukuyog ng mga reporter ang President at Chief Executive Officer ng TV network kung saan ipinalabas ang nahack na noontime show para sa isang ambush interview. Hindi magkamaya ang mga ito sa pagtatanong tungkol sa balitang na manipulate ang resulta ng game. Wala pang lead kung sinong grupo o individual ang responsable sa paghahack ng programa, but we want to assure the public that everything's under control now. Iniimbestigahan na ng mga awtoridad ang kaso. And we assure you that we will find this culprit. Rest assured this incident is under the surveillance of the law. Anang CEO ng TV network. Sir, gaano katagal bago matrace ang source ng hacking? Tanong ng reporter. The NBI have cooperated with the ISPs and telecommunications company para makakuha ng sapat na ebidensya. The moment they have the necessary information, we assure you na madaling nilang matutukoy ang mga gawa nito. In the meantime, ay nakahold na ang promo and we will apologize for what happened. Bukas ay ipapalabas ang bago naming programa na tiyak na magugustuhan ng mga manonood. And this time, we've made sure na we'll equip ang system ng game show to prevent this from ever happening. Iyon lang at nagmamadaling nag-excuse ang CEO ng naturang channel. Dumating na ang kinatatakot niya, lalo nung lumaki ang kaso. Uminom uli siya ng tubig pagkatapos patayin ng binata ang telebisyon. Her face shouldn't appear on the news dahil matutuntun siya nito at masasayang mahigit 2 taon niyang pagtatago. Are you okay? Tell me about it, Sofia. Tanong ng binata nang kumalma na siya. Tiningnan lang niya ito bago muling nahulog sa malalim na pag-iisip. She contemplated whether she finally let anyone know about her innermost fears. Hindi pa nangyaring naging open siya kahit kanino maliban sa kanyang mami nung nabubuhay pa ito. After she died, she felt more alone and vulnerable. Si Ruel ang unang taong pinagkatiwalaan niya pero sinira nito ang tiwalang ibinigay niya dahil nagsinungaling din ito sa kanya. You can trust me, he said softly. For a big man like him, she didn't expect that he was capable of being tender.
Pero tama ito, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya makapagtitiwala siya rito at walang higit na makakatulong sa kanya kundi ito. Huminga siya ng malalim bago nag-umpisa magkwento rito. 16 na taon ako nung namatay ang daddy ko sa isang car accident. Mom and I had a hard time coping from this loss. We had bills to pay, the house mortgage, and my studies to finance. Then 4 years later, nag-asawa ulit si Mommy, si Jake. Nagkakilala sila sa grocery store kung saan nagtatrabaho ng part-time si Mommy. Hindi ako tumutol dahil karapatan ni Mommy ang maging masaya. But somehow, I couldn't understand my hostility towards him. Sandali siyang tumigil sa pagbalik ng alaala. Mga alaalang matagal na niyang ninais ibaon sa limot. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata sa pag-aakala na sa mga namayapang magulang, she missed them so much. Maybe it was because he was 10 years her junior, or maybe because I didn't like him personally. I knew Jake even before and he and my mom met. She paused for a moment and looked at him. Jake and I were introduced by a common friend when I was still in college. Nililigawan niya ako but I turned him down. Coincidence, right? She looked at him. Tumangulang ito. Hindi niya alam kung dahil sumasang-ayon ito o hinahayaan siya magpatuloy. But I don't believe in coincidences, Ruel. What do you mean? I just found it odd na isang buwan pagkatapos ko siyang basti din, nagkakilala sila ni Mommy at nagkagustuhan hanggang sa magpakasal sila. Hindi ko sinabi kay Mommy na una akong niligawan ni Jake bago siya. She was just so happy and in love. How can I spoil her happens? Bata pa siya at alam kong kailangan niya na makakasama sa buhay. She started at him helplessly. Ano nangyari sa pagsasama nila? Muling tumulo ang kanyang mga luha habang binabalikan ang nakaraan. Sofia, hindi mo ako kailangang sagutin ngayon. Malumanin na sabi nito. Umiling siya bago pinunasan ng mga luha sa pisngi. No, I have to tell you. I need to or else I would go crazy. I don't think I can keep it to myself anymore. May iba pang pagkakataon. Umiling siya at nagpatuloy. Alam kong masaya si Mommy sa unang buwan ng pagsasama nila. Nakikita ko iyon sa kanyang mga mata kapag dinadalaw ko siya. I was in college then and living on my own. Then after a few months, napansin kong lagi siyang malungkot at nagiging magugulatin. Lagi siyang balisa pero wala siyang sinasabi sa akin kahit kinukulit ko siya kung may problema ba. Akala ko naninibago lang ako sa kanya dahil dumalang na kami magkita. Naging busy na ako sa school at part-time job. One summer, pagkatapos ng graduation ko, ay umuwi ako at dinatnan ko siya sa bahay na halos hindi na makagalaw at hindi maibuka ang mga mata sa matinding pagkakabugbog. That bastard had been abusing my mother both physically and emotionally. Pinagbabantaan niya si Mommy na ako ang pagbabalingan niya kapag iniwan niya ito at nagsumbong sa mga otoridad. Tumigas ang anyo niya sa galit. Go on, he encouraged. Tumawag ako ng ambulansya. God, kung nahuli ako ng ilang minuto pa ay baka she would have died of eternal bleeding. Humingi ako ng court order laban sa stepfather ko pero lalo lang lumaki ang aming problema. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari? He stalked me. Ayon sa kanya ay ginawa lang nitong daan ng Mommy upang mapalapit sa akin. Namahal niya ako at hindi na niya sasaktan si Mommy kapag pumayag akong sumama sa kanya. Ang sabi niya papatayin niya ito kapag nagsumbong ako kahit kanino. Isang araw ay dumating siya sa bahay at pinipilit niya akong sumama sa kanya. Mom and I tried to ask for help pero nagawa niya akong kaladkarin at may pasok sa sasakyan nito. Nasundan kami ni Mommy at sinubukan niyang pakiusapan si Jake pero hindi ito nakinig. Takot na takot ako noon sa maaari niyang gawin sa aming dalawa kaya na makahanap ako ng pagkakataong tumakas ay nagawa kong buksan ng pinto ng ilang beses kung sinusubukan sirain. Hindi pa kami nakakalayo ni Mommy nang dumating si Jake. Hinabol niya kami at sadyang binundol ng sasakyan namin. Tumigilit siya sa pag-aakala sa huling pagkikita nila ng kanyang ina. Then the car crashed, she whispered. Naikuyom ni Ruel ang kanyang mga kamay sa pagpipigil ng galit. He wanted to kill that bastard. He could imagine the pain and terror Sofia and her mother had suffered because of him. They were alone. Walang ibang matatakbuhan.
Iyon ang sinabi nito nung dahilan ng pagkamatay ng ina nito. Mom didn't make it dahil doon nakulong si Jake, but things have never been the same again. Kahit nakakulong na siya, ay hindi ko pa rin magawang kalimutan ang nangyari. Even in my sleep ay hindi ko magawang matahimik. Noon ko naisipang umuwi sa Pilipinas at dito magsimula uli. Tumawa ito ng pagak. But look what happened. So much for a normal life. It's all right now, Sofia. Hindi ka niya masasaktan pa. Not while I'm still alive. I'm here to protect you. He reached for her and wrapped his arms around her to make her feel safe and secure. Umiling ito. Hindi mo naiintindihan. More than a month ago ay bumalik ako sa LA para ayusin ang ilan pang mga papeles ko at nalaman kong nagkaroon na ng sunog sa kulungan kung saan nakapiit si Jake. Isa siya sa mga missing na hinihinalang maaari nakatakas. Kilala ko siya. Gagawa siya ng paraan. Kung buhay siya at alam niyang naririto ako, he'll come for me. Hindi ko mapapayagan iyon. He cursed dahil nakikita niya sa mukha nito ang matinding takot at pangamba sa maaaring mga mangyari. Nang tinangalain siya nito at magtama ang kanilang mga mata, ay hindi niya napigilan sulyapan ang bahagyang nakaawang ng mga labi nito. They looked so soft and tender. He gathered all the willpower and helped through the Bureau's training to avoid kissing her. Ayaw niyang samantalahin ang vulnerability nito. I'll never let him hurt you, Sofia. I promise. Matagal na siya nitong tinitignan na tila inaarok ang mga katotohanan ng sinasabi niya. I'm sorry, Ruel. What for? For not trusting you. I was skeptical and scared. Jake was a sheriff. Iyon ang dahilan kung bakit nawalan ako ng tiwala sa mga serebrisyo. Niintindihan kita, sa mga naranasan mo ay natural lang ang reaksyon yon. Minsan talaga ay hindi may iwasan na kung sino pa ang mga dapat na nagpapatupad ng batas ay iyon pa ang unang susuway nito. Don't let him find me. Ginagap nito ang kanyang mga kamay at tila nagsusumamo habang nakatitig sa kanya mga mata nito na may bahid ng takot. Huwag ka matakot, narito lang ako. Hindi ko hayang masaktan ka ng kahit sino man. At kung sakaling matuntun ka ng stepfather mo rito ay sisiguruhin ko mabubulok muna siya sa bilangguan bago ko siya masaktan. Will you be alright? Tanong ni Ruel kay Sofia habang akayin siya nito papasok sa gate ng bahay ng kanyang tiyahin. Tumawag muna siya sa tiyahin niya upang tiyakin na wala ng mga reporter at media men ang nag-aabang sa kanya sa bahay. Yes, I think so. If there's anything you need, don't hesitate to call me. Nakatayo sila sa harap ng pinto habang magkaharap. Matagal nang tinitingnan na siya nito. Tila isa man lang sa kanila ay ayaw na magpatapos ng gabing iyon. He looked like he wanted to tell her something but changed his mind. His gaze went down to her slightly parted lips. She knew he wanted to kiss her. She could see it in his eyes. Nang unti-unting bumaba ang mga labi nito sa mga labi niya, ay tila nakalimutan niyang umiikot ang mundo. She closed her eyes and met his lips. He was gentle at first, teasing her, asking her to respond and kiss him back. And she did. Her arms went up to his nape and soon she forgot all her inhibitions and worries. There was something in him that made her feel safe and trusting. She looked into her eyes. He mirrored her pleasure and passion. She opened her mouth to say something but nothing came out. His thumb touched her smooth lips. "Good night, Sofia," he whispered in an even tone. "Good night." Nanatili pa rin siya nakatayo sa harap ng pinto kahit nakaalis na ito. Nagulat siya nang bumukas iyon at iluwa ang Tita Rose niya. Nagpapasalamat siyang medyo madilim kaya hindi nito napansin ang pagmumukha ng niyang naghatid sa kanya. "Iha, mabuti na't narito ka na." "Si Ruel ba yun?" Tanong nito habang nakatanaw sa papalayong sasakyan ng binata. "Yes, tita. Inihatid niya ako dahil medyo late na." "What happened? Anong ginagawa ng mga reporter dito kanina?" Nag-aalalang tanong ng tiyahin niya. Pumasok sila sa loob ng bahay at umupo siya sa sofa sa sala. "I don't know how the news leaked out. Apparently, someone told the reporter about the game show system being sabotaged." "Is everything going to be alright?" Tumango siya at hinilot ang sentido. Ayaw niyang bigyan ng dagdag pang alalahanin nito. She had more than enough to do. "I hope so, tita. She would find out
who wanted to drag her name into the mud using some cheap trick like that. Sa kasong yun, na siguro niyang may gustong ipahamak siya. Naniniwala siyang hindi gugustuhin ng management ang game show na lumabas ang balita tungkol sa pagkakasabotahe ng sistem ng mga ito. Who would want to mar their credibility kung doon din kumikita upang tangkilikin ng mga tao ang show ng mga ito? It was definitely not worth the publicity. Bad publicity is bad publicity. Kumain ka na ba? Tumango siya rito. I'll go upstairs and rest, tita. Magpahinga na rin ho kayo. Man, I don't blame you kung nakakaganyan ka dahil sa babaeng yon. Nangingiting tukso ni Art Kirwell. They were in his pad drinking beer. Tumawag ito at nagsabing kailangan nito ng makakasama upang mag-celebrate. Ayon dito ay may bago itong prospect na liligawan. What else was new? His cousin's philandering moments would never stop. Her name is Sophia. He glared at his cousin. Okay. Sophia it is. Itinaas nito ang dalawang kamay. Alam ko masyado kang seryoso pagdating sa mga babae. Chill out, man. At anong gusto mo? Tumulad ako sa'yo na ginagawang libangan ng mga babae. Ouch. Magpinsan tayo, remember? Pinandilatan siya nito at tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. Wala namang ganyanan. Well, in fairness, hati yung si Sophia ha. Bigla ito napapitik na tila may naalala. Oh, I get it. Alam ko na kung bakit ikaw ang pinansin niya noon sa Palawan. She probably likes darker men and typical macho men in uniform. Yes, that must be it. I can't believe you're still not over that. Kata-kata ka bang may pagkakataong hindi umuubra sa isang babaeng charm mo, pinsan? He laughed out loud and his cousin's ego and vanity. Well, you can't blame me. She's the first. Like they always say. Oh, please, don't tell me. There's always a first time. I know. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.